Ninanakaw ang pawis, dinudurog ang ina. Habang nagpapakasasa si Ate Carmen, sa luho ng mansyon gumagapang sa gutom si Nanay Rosa sa madilim na bodega. Pabigat kang matanda ka, ang malupit niyang sigaw. Ngunit tapos na ang panlilinlang. Wawasakin ni Kael ang kasinungalingan, babawiin ang ninakaw na dangal at magbabangon mula sa abo. Handang pumatay ng konsensya ang pera, ngunit kaya bang burahin ng katotohanan ang utang na loob? Kainin mo yang mga leftovers namin, pabigat kang matanda ka. Magpasalamat ka at hindi kita ipinakain sa mga aso. Ang malupit na tinig na yon ay tila isang patalim na walang awang sumaksak sa dibdib ni Kael. Nakatayo siya sa likuran ng lumang kusina. Naninigas ang buong katawan habang ang masasayang himig ng musika mula sa harap ng kanilang bagong mansyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Napalunok siya ng mariin. Ang paligid ay biglang nag-amoy kalawang at pait. Sa kanyang nanginginig na kanang kamay ay nakakuyom ang isang pelus na kahon na naglalaman ng isang makapal na gintong kwintas. Ito sana ang malaking sorpresa niya para sa kanyang Ate Carmen, ang simbolo ng kanyang walang hanggang pasasalamat mula sa 5 taong pagtatrabaho sa ilalim ng nagyayelong klima ng Korea. Ngunit ang kahon ng regalong yon ay unti-unting nadudurog sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Kani-kanina lamang nang palihim siyang dumating upang manggulat sa araw ng pabasa at pagbabasbas ng kanilang bagong bahay, nasaksihan niya ang karangyaan sa labas. Nakita niya si Carmen na balot ng mamahaling alahas at makapal na makeup, nakangiting nakikipag-usap sa mga bisita. Dinig na dinig niya ang pagyayabang ng kanyang kapatid kung paano nito inaalagaan ng parang reyna ang kanilang ina gamit ang mga ipinapadalang pera mula sa ibang bansa. Lihim pa siyang napangiti noon umiwas sa karamihan at dumaan sa likod ng bahay upang unahing yakapin ang inang labis na pinanabikan. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya ay isang bangungot na bumasak sa lahat ng kanyang pananalig sa pamilya. Sa pagitan ng mga patlang ng bulok na kahoy ng bodega, sinilip ni Kael ang loob. Isang eksenang pumiga sa kanyang kaluluwa, ang bumungad sa kanya. Ang kanyang Nanay Rosa, ang inang pinangakuan niya ng magandang buhay, ay nakaupo sa malamig at maruming sahig. Suot nito ang isang pira-pirasong duster na tila 5 taon nang hindi napapalitan. Nanginginig ang mga payat na kamay ng matanda habang pilit na pinupulot ang mga mumo ng tinapay na sadyang itinapon ni Carmen sa sahig na puno ng alikabok. Wala ni isang luha ang pumapatak sa mga mata ng kanyang ina, marahil dahil natuyo na ito sa mahabang panahon ng pagtitiis, pananahimik at pang-aabuso. Bumikig ang lalamunan ni Kael. Pakiramdam niya ay ninanakawan siya ng hininga sa sarili niyang pamamahay. Namanhid ang kanyang mga binti habang ang mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila martilyong walang awang dumudurog sa kanyang sariling tadyang. Lalo niyang idiniin ang pagkakahawak sa pelos na kahon hanggang sa tumusok ang matalim na kanto nito sa kanyang palad. Isang mainit na likido ang gumapang mula sa kanyang sugat tumulo sa lupang kinatatayuan niya, ngunit wala siyang maramdamang kahit anong pisikal na sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit at ang malalim na kirot ng pagsisisi na unti-unting pumapatay sa kanyang katinoan. Ano ang silbi ng kanyang pagpapakamatay sa pagtatrabaho sa ibang bansa kung ang sarili niyang ina ay nabubuhay nang mas masahol pa sa isang alipin sa gitna ng kanyang pagkasira na hagip ng kanyang paningin ang isang anino sa labas ng sirang bakod. Isang nakababatang babae ang tahimik na nakatayo roon, may kip-kip na maliit na lalagyan ng gamot. Ang mga mata ng babae ay puno ng luha at pagkaawa habang nakatingin sa direksyon ng bodega. Nang mapansin ng babae si Kael, mabilis itong lumingon at tahimik na naglaho sa gitna ng matataas na talahib, nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ng binata. Sino siya at gaano nakatagal niyang nasasaksihan ang paghihirap ng inosenteng matanda? Bumalik ang atensyon ni Kael sa pinto ng bodega
nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Carmen. Umiigting ang panga ng binata. Itinaas niya ang kanyang paahanda na sanang sipain ng buong lakas ang nakasarang pinto upang yakapin ang kanyang ina at ipagtanggol ito mula sa demonyo niyang kapatid. Walang makakapigil sa kanya na ilabas sa liwanag ang kanyang nanay Rosa. Ngunit biglang nagsalita muli si Carmen. Ang boses nito ay puno ng nakamamatay na lason ng pangmamanipula. Subukan mong magsumbong. Kapag nalaman ito ni Kael, I swear, sasabihin ko sa kanya na nababaliw ka na. Gagawa ako ng paraan para itakwil ka ng sarili mong anak. Kaya manahimik ka dyan kung gusto mo pang makita siyang umuwi at hindi mag-alala sa'yo. Napako sa ere ang paa ni Kael. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao sa tindi ng kasamaan ng sarili niyang kadugo. Ang banta ay nakabitin sa hangin kasabay ng mabagal na paggiling ng kalawangin na bisagra ng pinto habang isinasara ito ni Carmen mula sa loob. Milyon-milyong katanungan ang bumaon sa isip ni Kael. Paano niya ililigtas ang kanyang ina mula sa matibay na hawlan ng pagkakautang na loob na ito nang hindi muna inilalantad ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ate Carmen? Ang mabagal na paglapat ng lumang pintuan ng bodega ay tila pagtiklop ng kabaong sa paningin ni Kael. Bawat paggalaw ng kalawangin na bisagra ay nagbabaon ng mas malalim na puot sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinakalma ang sarili, humugot ng isang malalim at nanginginig na hininga at inayos ang kwelyo ng kanyang sadyang biniling polo. Ibinulsa niya ang duguang pelus na kahon at pinahira ng dugo sa kanyang palad gamit ang panyo. Sa paghakbang niya pabalik sa maliwanag na bahagi ng mansyon, napalitan ng isang artipisyal na ngiti ang namumuong bagyo sa kanyang muka. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging ang inosente at mapagpasalamat na nakababatang kapatid na nag-aakalang ang lahat ng kanyang padala ay napunta sa kabutihan. Nang masilayan siya ni Carmen sa gitna ng mga bisita, biglang nanlaki ang mga mata nito na tila nakakita ng multo bago mabilis na napalitan ng isang dramatikong ekspresyon ng kagalakan. Patakbo itong lumapit sa kanya, kumaway sa mga kapitbahay, at niyakap siya ng napakahigpit. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango ni Carmen ay tila lason na sumisiksik sa ilong ni Kael, lalo na nang marinig niya ang nagkukunwaring boses nito. Oh my God, Kael! Bakit hindi ka nag-text na uuwi ka pala ngayon? Surprise ba ito, grabe? I am so happy. Tingnan mo, pinaghandaan ko talaga itong house blessing natin. You see how much I sacrifice para maipatayo itong dream house ninyo ni nanay. Sigaw ni Carmen, tinitiyak na maririnig ng bawat bisita ang kanyang panunumbat at pagmamalaki. Lihim na naikuyom ni Kael ang kanyang mga kamao sa likod ng kanyang ate, ngunit marahan din niya itong tinapik tumango ng may pilit na tuwa sa mga mata at nagpasalamat kahit nasusuka siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Hindi nagtagal ay nagbigay ng palihim na senya si Carmen sa isa sa mga kasambahay. Ilang sandali pa inilabas mula sa isang madilim na pasilyo si Nanay Rosa. Ang matanda ay tila mabilisang pinaliguan at pinunasan suot ang isang napakalaking jacket na halatang ipinatong lamang upang itago ang dumi sa kanyang lumang duster. Nakayuko ang kanyang ina, nanginginig ang mga balikat, at tila takot na mag-angat ng paningin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kael. Sinalubong niya ang matanda at ikinulong sa isang mahigpit na yakap. Sa pagkakataong yon, isang masangsang na amoy ng murang alkohol na inihalo sa matapang na amoy ng amag ang sumalubong sa binata. Pilit na tinatakpan ng amoy na yon ang katotohanan ng kahindik-hindik na kalagayan ng kanyang ina. Habang nakabaon ang mukha niya sa balikat ng matanda, dahan-dahang hinagod ni Kael ang braso nito sa ilalim ng maluwag na manggas ng jacket. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong gulugod niya nang makapa niya ang hutik na buto at manipis na balat ng kanyang ina. Wala na ang malambot nitong bisig. Tila isa na lamang itong kalansay
na pinipilit buhayin ng kalupitan. Sumikip ang lalamunan ni Kael, isang mainit na likido, ang nagbadyang kumawala sa kanyang mga mata, ngunit marahas niya itong pinigilan pabalik. Alam niyang isang pagkakamali ang umiyak sa harap ng kaaway. "Nanay, nandito na po ako, hindi na po kayo mag-iisa." Bulong ni Kael, ngunit nanatiling nakayuko ang matanda. Pilit na umiiwas ng tingin dahil sa takot sa matalim na sulyap ni Carmen na nakabantay sa bawat galaw nila. Pagsapit ng hapon, habang abala ang lahat sa pagliligpit na padaan si Kael sa nakabukas na pinto ng marangyang opisina ni Carmen. Sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa mahogany, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakabukas na talaan ng gastusin. Hindi sana niya ito papansinin hanggang sa mabasa niya ang isang partikular na linya na nakasulat sa pulang tinta na nagsasabing pera para kay Dr. B at may karagdagang paalala na huwag itong ipapaalam kay Kael. Anong lihim na bayaran ang ginagawa ng kanyang kapatid sa likod ng mga pekeng resibo ng ospital? Tumindi ang galit sa kanyang dibdib, ngunit pinili niyang manahimik at maglakad patungo sa kanyang kwarto. Nang tuluyang bumalot ang dilim at katahimikan sa buong mansyon, naupo si Kael sa gilid ng kanyang kama. Binuksan niya ang kanyang maleta at kinuha ang isang makapal na kwaderno. Sa tulong ng malamlam na liwanag mula sa bintana, idiniin niya ang dulo ng panulat sa unang pahina. Ang bawat pagguhit ng tinta sa papel ay tila sumpa ng kaparusahan na hindi niya aatrasan. Isinulat niya ang unang linya ng kanyang bagong kapalaran, unang araw. Simulan ang pagbawi sa lahat ng ninakaw at ipatikim sa kanila ang impyernong ginawa nila. Nagising si Kael na tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kanyang marangyang kwarto ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi isang masakit na paalala ng katotohanang kailangan niyang harapin. Bawat sulok ng mansyong yon ay tila bumubulong ng mga lihim na pilit itinatago ng kanyang ate Carmen. Hindi na siya makatagal sa loob ng bahay na puno ng kasinungalingan, kaya't nagpasya siyang lumabas at damhin ang malamig na hangin ng madaling araw sa kanilang nayon. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ang amoy ng basang lupa at mga damo ay tila humahaplos sa kanyang naguguluhang isipan, ngunit ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila pabalik ng alaala ng kanyang inang nagdurusa sa dilim. Sa hindi kalayuan, isang babaeng may kip-kip na ralan ng mga gamot at medikal na kagamitan ang mabilis na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Dahil sa malalim na pag-iisip, hindi agad napansin ni Kael ang papalapit na bulto. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang hindi inaasahang pagkakabunggo. Ang mga botelya ng gamot at mga balot ng bulak ay nagkalat sa matigas na semento, habang ang rearland ay gumulong palayo sa gitna ng kalsada. Agad na lumuhod si Kael upang tulungan ang babae, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinalubong na siya ng isang matalim na tingin mula sa mga mata nitong puno ng pagkadismaya. "You're Kyle Wright, ang sikat na OFW na galing Korea." Ang bungad ng babae, ang tinig nito ay may halong pait at uyam. Hindi nakasagot si Kael, tila napatigil ang mundo niya sa biglaang pagkilala ng estrangherong ito. Napabuntong hininga ang babae at nagsimulang pulutin ang mga nagkalat na gamot. "I'm Maya, the barangay health worker dito sa atin. Akala mo ba, dahil nakapagpatayo ka ng malaking mansyon, sapat na yon? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Nanay Rosa habang wala ka? Every time na sinusubukan kong pumasok sa bahay ninyo para tingnan ang kalagayan niya, laging nakaharang ang kapatid mo. Ate Carmen keeps saying na okay lang ang nanay mo na may private doctor siya. Pero nakikita ko sa labas pa lang, Nanay Rosa is getting weaker every day." Ang bawat salita ni Maya ay tila mga latigo na humahagupit sa konsensya ni Kael. Namanhid ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang botelya ng bitamina na para sana sa kanyang ina. Hindi na niya napigilan ang emosyong kanina pa naglalaro sa kanyang puso.
Isang malalim na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak bumabasa sa tuyong semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Alam ko, nakita ko siya kagabi. Ang tanging naisambit ni Kael sa pagitan ng kanyang panginginig. I saw everything, Maya. The bodega, the food, everything. Biglang lumambot ang anyo ni Maya. Ang matigas na kuta ng kanyang galit ay tila natunaw nang makita ang tunay na pagdurusa sa mga mata ng lalaking nasa harap niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na gamot at lumapit kay Kael. Inilabas niya ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Sa isang marahang galaw, pinunasan niya ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Kael. Ang bango ng sampagitan na nagmumula sa buhok ni Maya ay tila isang haplos ng kalikasan na nagbibigay ng panandaliang ginhawa sa nasaktang kaluluwa ni Kael. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa naghahanap ng hustisya para sa isang matandang walang kalaban-laban. Dinala ni Maya si Kael sa isang maliit at lumang trambaw na nagsisilbing health center ng barangay. Doon inilabas niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga record ng pasyente. "Kael, look at this," sabi ni Maya habang itinuturo ang isang pahina. Laging pumupunta dito si Carmen para humingi ng libreng gamot para sa maintenance ni Nanay Rosa. Sinasabi niya na wala na kayong pera, na hindi ka na nagpapadala mula sa Korea. Pero alam ng buong na yon kung gaano kalaki ang mansyong ipinagawa mo. At heto pa ang mga resibong ipinapakita niya sa'yo na galing daw sa private hospital. I checked them with my friends in the city. Ang mga pirma at selyo dito ay hindi rehistrado. It means hindi kailanman nakarating si Nanay Rosa sa ospital na sinasabi niya. Nanlamig ang buong katawan ni Kael. Ang mga papel na nasa harap niya ay tila mga saksi sa isang krimeng ginawa ng sarili niyang kadugo. Kung hindi napunta sa gamot at pagkain ng kanyang ina, ang milyon-milyong ipinadala niya, nasaan na ang perang iyon? Isang nakakatulig na katahimikan ang bumalot sa trabaho habang ang tanging naririnig ay ang mabagal na pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame. Tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ni Kael. Ang kanyang tinig ay puno ng seryosong babala. Ang tanong, Kael, kung nagagawa ni Carmen na pekein ang mga dokumentong medikal ng nanay mo sa loob ng 5 taon, ano pa ang iba niyang kayang gawin para lang makuha ang lahat ng pinaghirapan mo? Pamke. Sa loob ng nakaparadang sasakyan ni Kael, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng mangga na nagbibigay ng lilim mula sa mapanghusgang sikat ng araw, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon na pilit nilalabanan ang init ng tanghali habang ang bawat paghinga ni Kael ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Hawak niya ang mga kopya ng bank statements na nakuha ni Maya. Ang mga puting papel na ito ay tila naging mga matatalim na salamin na nagpapakita ng pangit na anyo ng katotohanan. Ito yung sinasabi ni Ate Carmen na pambayad sa heart surgery ni Nanay noong 1 taon. Ang pabulong na tanong ni Kael, ang kanyang tinig, ay halos mapigtas sa tindi ng uyam. 500,000 pesos. Inisip ko noon kahit ubusin ko ang lahat ng ipon ko sa Korea, basta humaba ang buhay ni Nanay. Okay lang. I worked overtime, Maya. Minsan 2 oras lang ang tulog ko sa loob ng 1 linggo dahil kailangan kong habulin ang overtime pay. Naalala ni Kael ang gabi ng tawag ni Carmen. Ang boses nito ay punong-puno ng pekeng hikbi. Ang mga salitang, "Kael, mamatay ang nanay. Kung hindi natin ito gagawin," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Ngunit sa dokumentong hawak niya ngayon, ang petsa ng paglalabas ng pera ay tumutugma sa isang down payment para sa isang luxury condo unit sa Metro Manila. At ang pangalang nakalagay bilang may-ari ay ang anak ni Carmen. Ang bawat numero sa papel
ay tila mga tawa ng pangungutya na bumabasag sa kanyang puso. Ang perang bunga ng kanyang dugo at pawis ang perang inilaan para sa dugtong buhay ng kanyang ina ay ginamit lamang upang tustusan ang ambisyon at luho ng kanyang sariling kapatid habang ang kanilang ina ay unti-unting namamatay sa gutom sa isang madilim na bodega. Hindi na nagawa ni Kael na itago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Binitawan niya ang mga papel at sumandal sa upuan ng sasakyan, itinakip ang kanyang mga palad sa kanyang mukha habang ang mga luhang puno ng puot at panghihinayang ay nagsimulang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat patak ng luha ay tila isang sumpa sa limang taon niyang pagkabulag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila naging isang malawak na karagatan ng pait at pakiramdam niya ay nalulunod siya sa gitna nito nang walang anumang mahahawakan. Sa gitna ng kanyang pagkaulila naramdaman ni Kael ang isang banayad at mainit na haplos. Ang maliit at malambot na kamay ni Maya ay dahan-dahang lumapit at bumalot sa kanyang kamao na nakapatong sa manibela. Hindi ito mabilis na pagkilos, kundi isang maingat at tila nag-aalangang pag-aalay ng lakas. Ipinasok ni Maya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga daliri ni Kael, pinagsasama ang kanilang mga palad sa isang mahigpit ngunit mapagmahal na pagkakahawak. Ang haplos na yon ay tila isang angkla na humihila kay Kael pabalik mula sa kailaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa. "Kael, listen to me." Ang mahinahong sabi ni Maya. Ang tinig nito ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa namumuong bagyo sa isip ng binata. Hindi mo kasalanan ng magtiwala. You loved your family too much at hindi yun isang kahinaan. Ngayon na alam mo na ang totoo, we will make it right. Hindi na natin hahayaan na saktan pa nila si Nanay Rosa. I'm here, okay? Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Napatingin si Kael sa kanilang magkadikit na mga kamay. Sa kabila ng pait ng katotohanan, naramdaman niya ang isang kislap ng liwanag na nagmumula sa katapatan ng babaeng nasa tabi niya. Ang init ng palad ni Maya ay tila gamot na unti-unting nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang pagkatao. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay panandalian lamang nang muling maituon ni Maya ang kanyang paningin sa huling pahina ng mga dokumento at ang kanyang ekspresyon ay biglang napalitan ng matinding gulat at pangamba. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang huling folder ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo ang isang kopya ng dokumento na may selyo ng Registry of Deeds. "Kael, kailangan mong makita ito. Ang titulo ng lupang kinatatayuan ng mansyon na ipinatayo mo at maging ang lumang lupain na iniwan ng tatay ninyo para sa inyong dalawa ni Carmen." Huminto si Maya, tila nahihirapan na bigkasin ang susunod na mga salita habang tinititigan ang pangalang nakasulat bilang nag-iisang may-ari ng lahat ng ari-arian. Ang bawat titik na nakasulat sa dokumento ng pagmamay-ari ay tila naging mga uod na gumagapang sa paningin ni Kael, nilalamon ang huling hibla ng kanyang tiwala sa sariling kadugo. Ang titulong dapat ay sa kanilang ina o kahit man lamang ay nakapangalan sa kanilang dalawa ay nakatala na ngayon sa ilalim ng nag-iisang pangalan ni Carmen. Ang katotohanan ito ay tila isang malupit na biro mula sa tadhana. Sa loob ng 5 taon ang bawat sentimong ipinadala niya ay hindi lamang ninakaw, kundi ginamit din upang itayo ang pader na magkukulong sa kanya sa sarili niyang lupain. Hindi pa natatapos ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nang tumunog ang kanyang telepono, isang mensaheng mula kay Carmen ang lumabas sa screen, humihingi ng kanyang presensya sa opisina ng isang abogado sa Kabayanan. Ayon sa kanyang kapatid, oras na upang ayusin ang mga huling papeles para sa proteksyon ng kanilang ina. Sa bawat salitang ginamit ni Carmen sa mensahe, tila may nakatagong lason na unti-unting sumisipsip sa lakas ni Kael, ngunit pinili niyang harapin ang kaaway sa gitna ng teritoryo nito. Pagdating sa opisina, ang amoy ng luma
at maalikabok na mga papeles, ay sumalubong sa kanya kasabay ng malamig na titig ng isang lalaking nakasuot ng salamin na ipinakilala ni Carmen bilang si Attorney Santos. Nakaupo si Carmen sa isang selyadong upuan. Ang kanyang mukha ay balot ng isang maskara ng pag-aalala na tila sadyang ginawa para sa isang entablado. Kyle, salamat. At dumating ka agad. Ang malumanay na simula ni Carmen habang pilit na inaabot ang kamay ng kapatid. Alam mo naman na matanda na si nanay. We need to secure everything. Sabi ni attorney, mas mabuting ilipat na ang lahat ng assets under my name para hindi na mahirapan sa mga taxes at legalities later on. After all, ako naman ang nandito palagi para mag-asikaso sa kanya, di ba? Naramdaman ni Kyle ang init na dumaaloy sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakita niya ang pagtulak ni Attorney Santos sa isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Patungo sa kanya isang mamahaling bolpen ang inilapag sa ibabaw nito. Ang tunog ng dulo ng bolpen na tumama sa matigas na mesa ay tila isang babala na nagpatalalas sa kanyang pandinig. Nang makitang nag-aalinlangan si Kael, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa sa mga peking luha. Kael, nakalimutan mo na ba? 5 taon kitang hinintay. Noong kailangan mong mag-Korea, sino ang huminto sa pag-aaral? Sino ang nagbenta ng huling piraso ng alahas ni nanay para lang may pambayad ka sa placement fee? I sacrificed my life for you, Kael. Binaliwala ko ang sarili kong pangarap para lang maging maayos ang buhay mo doon. Ngayon ba ay pagdududahan mo pa? Ang tanging hiling ko para sa seguridad ng pamilya natin, is this how you pay back the utang na loob na meron ka sa akin? Ang bawat salitang sakripisyo at utang na loob na lumabas sa bibig ni Carmen ay tila mga mabibigat na kadena na pumupuluot sa leeg ni Kael. Ito ang sandali ng matinding gaslighting, ang paggamit ng nakaraan upang baluktutin ang kasalukuyan. Tiningnan ni Kael ang kanyang kapatid at sa likod ng mga luhang iyon, nakita niya ang isang mapanuring Manila na naghihintay lamang sa kanyang pagkakamali. Ate, I appreciate everything you've done. Ang pilit na mahinahong sagot ni Kael ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pero medyo pagod pa ako sa biyahe at sumasakit ang ulo ko sa rami ng binabasa natin. Can we do this tomorrow? I want to make sure na naiintindihan ko ang bawat pirma na ilalagay ko rito. Masyadong malaki itong usapin para madaliin natin. Nakita ni Kael ang mabilis na pagdaan ng inis sa mga mata ni Carmen bago muling ibalik ang malungkot na anyo. Nagkatinginan ng abogado at si Carmen isang tahimik na komunikasyong puno ng pakikipagsabwatan. Sige Kael, if you need time, I understand. Pero sana wag mong patagalin. We are doing this for nanay, okay? Mabilis na lumabas si Kael sa opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa isang kulungan ng mga dila. Ngunit pagdating niya sa kanilang mansyon, ang katahimikang sumalubong sa kanya ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Agad siyang tumuloy sa likod ng bahay patungo sa bodega na nagsisilbing tirahan ng kanyang ina. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ikot at ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga dahon sa bakuran. Sa kanyang pagdating sa tapat ng pinto ng bodega, nakita niyang nakabukas ito ng bahagya. Ang kadenang karaniwang nakasara ay nakalawit na lamang sa gilid. Mabilis na itinulak ni Kael ang pinto, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis na hinahampas. Ngunit ang loob ng maliit at madilim na silid ay wala ng laman. Ang banig na higaan ng kanyang ina ay maayos na nakatiklop at ang platong plastik na may tira-tirang pagkain ay nakalapag sa gitna ng sahig, tila isang alaala ng isang taong biglang naglaho. Wala roon si Nanay Rosa, ang kanyang ina na hindi man lang makalakad ng maayos ng walang tulong ay nawala sa gitna ng nagbabadyang gabi. Ang bawat pagtawag ni Kael sa pangalan ng kanyang ina ay nilalamon lamang ng malamig na hangin
ng nagbabadyang gabi. Tumakbo siya patungo sa bawat sulok ng malawak na bakuran. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabagtas ang kadiliman sa ilalim ng mga puno. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng mansyong tila naging isang malaking libingan ng kanyang dangal. Ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala na may masamang nangyari. Nang sandaling iyon, ang langit ay nagsimulang magpakawala ng mga luhang kristal. Unti-unting binabasa ang tuyong lupa at nagdadala ng mas matinding ginaw sa kanyang katawan. Sa gitna ng lumalakas na ulan, napansin ni Kael ang isang bakas ng tsinelas sa maputik na bahagi patungo sa dulo ng kanilang lupain, kung saan matatatagpuan ang tambak ng mga basura at bulok na kagamitan. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na humaharurot patungo sa madilim na burol ng rami. Doon sa ilalim ng isang pirasong butas-butas na plastik na nakasabit sa isang tuyong sanga, nakita niya ang isang maliit at nanginginig na bulto. Ang kanyang nanay Rosa ay nakaupo sa gitna ng putikan, yakap ang sariling mga tuhod, habang ang ulan ay walang awang humahampas sa kanyang mahinang katawan. Ayon sa isang katulong na lumingon, nang may takot itinapon doon ang matanda ni Carmen dahil lamang sa paghingi nito ng dagdag na kapirasong tinapay sa tanghalian. Nanay, ang sigaw ni Kael na halos mapigtas ang boses sa tindi ng pighati. Agad siyang lumuhod sa putikan at binalot ang kanyang ina ng sariling polo. Ang katawan ni Nanay Rosa ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa tindi ng ginaw. Ngunit sa halip na dumaing o umiyak, dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay. Mula sa bulsa ng kanyang basang duster, inilabas niya ang isang maliit na balot ng plastik na may lamang kapirasong tuyong tinapay na may mga batik na ng amag. Kael, anak, kain ka muna. Ang pabulong na sabi ni Nanay Rosa. Ang boses niya ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Itinago ko ito para sa'yo. Alam ko, gutom ka galing sa trabaho. Baka hindi ka pinapakain ni Carmen. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa gitna ng dibdib ni Kael. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Sa harap ng kalupitan ng mundo, ang tanging iniisip pa rin ng kanyang ina ay ang kanyang kapakanan. Dahan-dahang kinuha ni Kael ang tinapay at sa gitna ng pagbuhos ng ulan at pagdaloy ng kanyang sariling mga luha, kinagat niya ang matigas at mapait na pagkain. Ninuya niya ang lasa ng amag at dumi. Tila ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya dahil ito ay timpla ng wagas na pagmamahal ng isang ina. Kinain niya ang bawat mumo habang ang kanyang mga hikbi ay pilit niyang ikinukubli sa tunog ng malakas na ulan. Habang nakayakap sa kanyang ina, naramdaman ni Kael na may nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Sa gilid ng mga matataas na talahib, isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket at sadyang ibinaba ang suot na sombrero ang nakatayo ng matigas. Hindi gumagalaw ang lalaki, tila isang estatwang nagmamasid sa kanilang bawat galaw, bago dahan-dahang tumalikod at naglaho sa kadiliman ng gabi. Sino ang taong iyon at ano ang kinalaman niya sa impyernong kinapapalooban ng kanyang pamilya? Hindi nagtagal, isang liwanag mula sa isang payong ang lumapit sa kanila. Si Maya na may dalang makapal na kumot ay patakbong lumapit at agad na tinulungan si Kael na itayo ang matanda. Diyos ko, Kael, kailangan na natin siyang dalhin sa loob. Ang nag-aalalang sabi ni Maya habang binabalot ng kumot ang matanda. Ngunit bago pa man sila makahakbang paalis sa burol ng basura, isang grupo ng mga kalalakihan na may hawak na mga flashlight ang sumulpot mula sa likuran nila, kasunod ang matitinis na hakbang ni Carmen na mabilis na lumalapit. Ang mukha ni Carmen ay balot ng galit at isang mapanganib na plano. Itinuro niya si Maya gamit ang nanginginig na daliri habang sumisigaw sa harap ng mga lalaking kasama niya.
Ayan. Ayan ang babaeng sinasabi ko. Nakita ninyo, ninakaw niya ang nanay ko mula sa bodega. Kael, lumayo ka sa babaeng yan. Balak niyang itakas si nanay para makuha ang pera natin. Hulihin ninyo siya. Kidnapper ang babaeng yan. Understand, ang mga sinag ng ilaw mula sa mga flashlight ay tila mga matatalim na daliri ng liwanag na sumusundot sa kadiliman ng ulan, naglalantad sa bawat butil ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Ang tinig ni Carmen ay mas matindi pa sa hagupit ng bagyo, isang matinis na sigaw na punong-puno ng pekeng pangamba at tunay na kamandag. Sa bawat hakbang niya palapit sa putikan ng kanyang mga gintong alahas, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw isang kabaligtaran sa madumi at basang anyo ng kanyang ina at kapatid. Ayan, hawakan ninyo ang babaeng iyan. She's trying to kidnap my mother. Ang ulit na sigaw ni Carmen habang ang mga lalaking kasama niya ay nagsimulang palibutan si Maya. Ang bawat paggalaw ng mga lalaki ay tila paghigpit ng isang bitag sa paligid ng isang inosenteng ibon. Si Maya ay nanatiling nakatayo, ang kanyang maliit na payong ay binitawan na niya upang suportahan ang bigat ni Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng uyam na nararamdaman niya para sa babaeng nasa harap niya. Ate Carmen, what are you talking about? Nakita ko silang dalawa dito sa ulan, nilalamig si Nanay Rosa. I was just trying to help. Ang pagtatanggol ni Maya, ang kanyang boses, ay pilit na pinatitibay sa kabila ng pananakot ng mga lalaki. Help in the middle of the night sa likod ng bahay ko. Ang bulyaw ni Carmen, ang kanyang mukha ay mapula sa galit na sadyang ipinapakita para sa mga saksi. You've been hovering around my brother ever since he arrived. Alam ko ang balak mo, Maya. You want to manipulate Kael para makuha ang pera niya sa Korea, and now you're using my mother, kidnapper, trespasser. Naramdaman ni Kael ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nais niyang tumayo isampal sa mukha ng kanyang kapatid ang lahat ng ebidensyang hawak niya at protektahan si Maya mula sa mga mapanghusgang mata ng nayon. Ngunit sa isang iglap ng kaisipan, naisip niya ang titulong nakapangalan na kay Carmen, ang mga nakatagong bank account at ang mga kasabwat na hindi pa niya nakikilala. Kung lilitaw ang katotohanan ngayon, maaaring itago ni Carmen ang lahat ng yaman at saktan ang kanilang ina nang mas malala sa sandaling malaman niyang wala na siyang takasan. Kailangang magpatuloy ang dula. Kailangan niyang maging ang bulag na kapatid upang masigurado ang huling hakbang ng kanyang paghihiganti. Huminga ng malalim si Kael, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pagpigil sa sarili. Dahan-dahanan siyang tumayo. Mula sa putikan, bitbit ang nanghihinang katawan ng kanyang ina. Hindi siya tumingin kay Maya, bagkus ay hinarap niya ang kanyang kapatid na may anyo ng pagkalito at takot. Maya, bakit ka nandito? Bakit mo dinala si nanay dito sa labas? Ang tanong ni Kael, ang kanyang boses ay sadyang ginawang mahina at tila nabibiyak sa pagdududa. Sininghap ni Maya ang hangin sa tindi ng gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin kay Kael. Ang sakit na nakita sa mga mata ni Maya ay mas matindi pa sa anumang sugat na natamo ni Kael sa Korea. Kael, pati ba naman ikaw? Alam mo ang totoo. Ikaw ang enough. Ang putol ni Kael bago pa man maisiwalat ni Maya ang kanilang pag-uusap kanina. I think you should leave, Maya. Siguro nga, tama si ate. Hindi kita dapat pinagkatiwalaan ng ganoon kabilis. Ang bawat salita ay tila pagbaon ng kutsilyo sa sariling dibdib ni Kael, ngunit kailangan niya itong gawin. Sa ilalim ng madilim na ulan, palihim siyang kumurap ng 2 beses habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maya, isang hudyat ng pagtitiwala na tanging sila lamang ang nakakaalam. Hindi na nakapagsalita si Maya. Ang kanyang mga luha ay sumama na sa agos ng ulan
sa kanyang pisngi. Tumalikod siya ng dahan-dahan ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kawalan ng katarungan. Sa sandaling iyon ang katawan ni Nanay Rosa na kanina pa nakasandal kay Kael ay tuluyan ng bumagsak. Ang matanda ay nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, tila hindi na nakayan ang tensyong bumabalot sa kanyang paligid. Nanay, ang sigaw ni Carmen, isang huwad na sigaw ng pag-aalala habang patakbong lumapit upang agawin ang matanda mula kay Kael. Tingnan mo ang ginawa mo, maya papatayin mo ang nanay ko. Pinanood ni Kael ang paglayo ni Maya sa gitna ng kadiliman habang ang kanyang puso ay tila binibiyak sa dalawa. Ang pag-alis ni Maya ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa kanyang kaluluwa, isang katahimikang punong-puno ng pangako ng isang paparating na unos. Habang karga ni Kael, ang kanyang ina, patungo sa mansyon isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagtingin sa mga mata ng kanyang ina at ni Maya bilang isang kaaway bago tuluyang lamunin ng puot ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Balot ng makapal at tila nagbabadyang katahimikan ng buong mansyon nang dahan-dahang bumangon si Kael mula sa kanyang higaan. Ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina, nag-iiwan ng mahahabang anino na tila mga daliring humahawak sa kanyang konsensya. Narinig ang mahinang paggalaw ng trangka ng pinto na tila hudyat ng isang bawal na pagtakas patungo sa kadiliman. Maingat ang bawat hakbang niya, iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na maaaring maglabas ng tunog na gigising sa kanyang mahimbing na natutulog na kapatid. Sa labas ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na mukha. Mabilis siyang naglakad patungo sa maliit na trambaw na nagsisilbing health center ng barangay. Mula sa bintana, nakita niya si Maya na mag-isang nakaupo sa harap ng isang maliit na mesa. Ang liwanag mula sa isang lampara ay nagbibigay ng madilaw na kulay sa kanyang malungkot na mukha. Nakita ni Kael ang paggalaw ng balikat ni Maya, isang mahinang panginginig na alam niyang bunga ng pagpipigil sa pag-iyak. Nang maramdaman ni Maya ang presensya ng isang tao, mabilis siyang lumingon at agad na tumayo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng uyam habang nakatingin kay Kael. Bakit ka nandito? Hindi ba't pinalayas mo na ako kanina? Ang pabulong na tanong ni Maya, ang tinig niya ay tila mapuputol na sinulid sa tindi ng ulat at pighati. You chose her, Kael. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Hindi nakasagot agad si Kael. Sa halip dahan-dahan, siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Maya. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ng dalaga at idiniin ang mga ito sa kanyang noo. I'm so sorry, Maya. Kailangan kong gawin yun. I had to make Carmen believe na nauto niya ako. Kung hindi, baka mas lalo niyang saktan si Nanay Rosa. Ang paliwanag ni Kael, ang kanyang boses, ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Hindi mo ba nakita I blinked twice? It was our signal. Please huwag kang bibitiw. Ikaw lang ang kakampi ko rito. Unti-unting nanlambot ang mga kamay ni Maya sa loob ng palad ni Kael. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang malalim na pangunawa. Ang sakit, Kael. Akala ko talaga tinalikuran mo na ako. Ang pabulong na sagot ni Maya habang hinahayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Inabot ni Kael ang isang cotton ball na may gamot at maingat na idiniin ito sa gasgas sa tuhod ni Maya na nakuha nito sa putikan kanina. Ang bawat banayad na dampi ng kanyang daliri sa balat ng dalaga ay tila nagdadala ng kuryente ng init at ginhawa na nagpapatigil sa mundo sa kanilang paligid. Tumayo si Kael at dahan-dahang pinalibutan ng kanyang mga bisig si Maya mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang mukha sa balikat ng dalaga, nilalanghap ang pamilyar at nakakalunod na bango ng sampagwita.
Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng gulo, ang lahat ng galit para kay Carmen, at ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho. May isang mahiwagang katahimikan na bumalot sa kanila isang sandali ng wagas na koneksyon kung saan ang dalawang kaluluwa ay nahanap ang kanilang kanlungan sa gitna ng unos. Thank you, Maya, for staying, for fighting for my mother. Bulong ni Kael, ang kanyang hininga ay mainit na humahaplos sa leeg ng dalaga. Humiwalay ng bahagya si Maya, ang kanyang muka ay puno na ng determinasyon. Wait, may nahanap ako bago niyo ako paalisin kanina. Inabot. Inabot niya kay Kael ang isang maliit at lumang cassette tape na tila itinapon na sa sulok ng bodega. Nakalubog ito sa putikan, malapit sa banig ni Nanay Rosa. I think you should listen to this. Kinuha ni Kael ang tape at ipinasok ito sa isang lumang player na nasa ibabaw ng mesa. Narinig ang mahinang pag-ikot ng mga reel bago pumailan lang ang isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Kael. Ito ang boses ni Carmen, ngunit hindi ang boses na ginagamit nito sa harap ng mga tao. Ang tinig ay puno ng kasamaan at tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Siguraduhin mong sapat ang dosis na ibibigay mo sa matandang yan. Ang utos ni Carmen sa tape kausap ang isang hindi kilalang lalaki. Ayokong nagigising siya kapag tinatawagan ni Kael mula sa Korea. Patulugin mo lang siya ng patulugin. Hindi bali nang masira ang utak niya basta hindi siya makapagsalita. At kapag wala na siyang silbi, hayaan mo na siyang mamatay sa gutom. Mas mabilis, mas mabuti. Para mapunta na sa akin ang lahat ng perang ipinapadala ng hangal kong kapatid. Nanigas si Kael sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salitang lumabas sa tape ay tila mga matutulis na pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang sariling kapatid ay hindi lamang nagnakaw. Binalak nitong dahan-dahang patayin ang kanilang ina para lamang sa pera. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang nakakatakot na katigasan. Sino ang lalaking kausap ni Carmen sa tape? At anong uri ng lason ang kasalukuyan nilang ibinibigay sa kanyang ina sa bawat segundong lumilipas? Nakatirik na ang araw sa ituktok ng mansyon nang magising si Kael mula sa isang idlip na hindi nagdala ng pahinga. Ang bawat hibla ng kanyang isipan ay tila mga hila-hilalang sinulid ng puot at paghihiganti. Pagbaba niya sa malawak na kusina, nasumpungan niya si Carmen na kumakain ng buong seryas, tila isang reyna na nagdiriwang sa kanyang huling tagumpay laban kay Maya. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa mamahaling porselana ay tila isang babala na nagpapatindi sa tensyong namamayani sa hangin. Mabuti at gising ka na, Kael. Ang bungad ni Carmen, ang tinig nito ay puno ng pagmamalaki habang hindi man lang nag-aangat ng tingin. I hope you realize na lahat ng ginagawa ko ay para sa atin. I saved you from that girl. Ngayon, ready ka na ba sa atin sa city para tapusin ang mga papers? Huminga ng malalim si Kael, pinipigilan ang nanginginig niyang mga kamay na nasa ilalim ng mesa. Ate, napag-isipan ko na. You're right. Family is family. I'm ready to sign everything. After all, ikaw naman talaga ang nag-asikaso sa lahat habang wala ako. Ang bawat salitang binitawan ni Kael ay tila isang matalim na piraso ng bubog sa kanyang sariling lalamunan, ngunit kailangan niyang lunukin ang pait upang makuha ang tiwala ng ahas. Kislap ng kasakiman ang agad na namutawi sa mga mata ni Carmen. Inilabas ni Kael ang isang tumpok ng mga dokumento na inihanda niya kagabi sa tulong ng mga impormasyong ibinigay ni Maya. Ang mga papel na ito ay may mga nakatagong sugnay na magpapawalang bisa sa lahat ng nakaraang transaksyon ni Carmen sa oras na mapatunayan ang kanyang pagpapabaya sa ina. Ngunit sa paningin ng isang taong bulag sa pera, ang mga dokumentong yon ay tila hagdan patungo sa rurok ng kapangyarihan. And ate, bago ako bumalik sa Korea, gusto ko sanang magkaroon tayo ng isang grand despedida party dito sa bahay. Patuloy ni Kael ang anyo niya
ay tila isang mapagkumbabang kapatid. Gusto kong makita ng buong barangay kung gaano tayo ka-successful at kung gaano mo kagaling inalagaan si nanay. Let's invite everyone. I want this to be the biggest celebration sa kasaysayan ng nayon natin. Tila musika sa pandinig ni Carmen ang bawat salita. Ang kanyang hilig sa pagpapakitang tao ay muling nag-alab. That's a great idea, Kael, magpapa-catering tayo. I want everyone to see my new jewelry and this beautiful house. Ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang tunay na pamilya. Hindi na malaya ni Carmen na ang bawat detalye ng piging na binubuo niya sa kanyang isipan ay ang mismong entablado na inihahanda ni Kael para sa kanyang pagbagsak. Nang makaalis si Carmen upang simulan ang paghahanda, lumapit si Kael sa kusina kung saan abala si Aling Lusing, ang matandang katulong na lihim na nakasaksi sa lahat ng kalupitan ni Carmen. Sa isang mabilis na galaw, kumuha si Kael ng isang maliit at puting pakete mula sa kanyang bulsa. Walang anumang tatak ang pakete, ngunit ang laman nito ay ang lihim na sandatang ibinigay sa kanya ni Maya, isang lunas na maglalantad sa tunay na kalagayan ni Nanay Rosa sa gabi ng piging. Aling Lusing, nakikiusap ako. Pabulong na sabi ni Kael, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at determinasyon. Ihalo mo ito sa espesyal na tsa na iniinom ni Ate Carmen mamayang gabi at bukas. Huwag kang mag-alala, hindi ito lason. Ito ang magtatapos sa paghihirap ni Nanay Rosa. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang tinatanggap ang pakete. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha, ngunit ang awa para sa matandang Rosa ay mas nangingibabaw. Gagawin ko ito, Kael, para sa nanay mo. Habang pinagmamasdan ni Kael ang pagtatago ng pakete sa loob ng garapon ng tsaa, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Alam niya na sa oras na maisagawa ang hakbang na ito, wala nang balikan. Ang bawat sandali patungo sa gabi ng despedida ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang katanungan ang patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Magtatagumpay ba ang kanyang plano na ilantad ang katotohanan o mayroon pang mas madilim na lihim na nakatago sa ilalim ng mga ngiti ni Carmen na hindi pa niya natutuklasan papambango? Ang mansyon ay tila naging isang malaking entablado sa ilalim ng nagkikislapang mga ilaw na sadyang ikinabit para sa gabi ng pagdiriwang. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling tela, ngunit sa likod ng mabangong samyo ng mga rosas ay ang amoy ng nagbabadyang unos na tila nanunuot sa bawat hininga ni Kael. Ang mga tauhan mula sa catering ay abala sa paglalakad nang mabilis bitbit ang mga pilak na tray, habang ang tunog ng kanilang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Si Carmen ay naglalakad sa gitna ng bulwagan na tila isang reyna, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang nganggiting puno ng pagmamalaki. Bawat bisitang dumarating ay sinalubong niya ng isang yakap na puno ng pagkukunwari, habang ang kanyang tawa ay punong-puno ng kayabangan na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Upang lalong ipakita ang kanyang pagmamahal, ipinag-utos niya na ilagay si Nanay Rosa sa isang silid na may malalaking dingding na salamin sa ikalawang palapag. Mula sa ibaba, makikita ng lahat ang matanda na nakaupo sa isang komportabling upuan, tila isang mamahaling palamuti na ipinapakita sa madla, ngunit ang katotohanan ay nakakulong ito sa likod ng makapal na salamin kung saan walang sinumang makakarinig sa anumang daing o pakiusap. Sa gitna ng hiyawan at tawanan ng mga bisita, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng mga nagsisilbi ang maingat na gumagalaw sa gilid ng mga mesa. Si Maya na may suot na puting maskara at nakatali ang buhok ay tila isang anino na hindi napapansin ng karamihan. Sa bawat pagkakataon na magtatagpo ang kanilang mga mata ni Kael,
isang tahimik na kuryente ng pangako at takot ang dumadaloy sa pagitan nila. Ang bawat pagtango ni Kael ay tila isang bulong ng pasasalamat habang ang mga kamay ni Maya ay nanginginig sa ilalim ng puting guwantes habang iniaayos ang mga baso ng alak. Tumigil sandali si Kael sa paanan ng hagdan at tumingin pa itaas. Sa likod ng salamin nakita niya ang kanyang ina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang sandali, ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Itinaas ni Kael ang kanyang kamay at dahan-dahang idinampi sa malamig na ibabaw ng salamin mula sa malayo. Sa kabilang panig, tila naramdaman ni Nanay Rosa ang haplos ng kanyang anak. Dahan-dahan din nitong itinaas ang kanyang nanghihinang kamay at itinapat sa kinaroroonan ng palad ni Kael. Ang kanilang mga daliri ay tila nagdikit sa gitna ng hangin, isang ugnayan ng dalawang pusong uhaw sa katarungan at kalayaan. Ang marahang pagtango ng matanda ay tila isang basbas, isang hudyat na handa na siyang harapin ang anumang mangyayari sa gabing kong ito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay mabilis na nabasag nang makita ni Kael ang pagpasok ni Attorney Santos sa pinto. Ang abogado ay may kip-kip na isang itim na folder, ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang hindi inaasahang balita. Lumapit agad ang abogado kay Carmen at bumulong ng mabilis isang pagkilos na nagpabura sa ngiti sa mukha ng kanyang kapatid. Ang kaba sa dibdib ni Kael ay tila isang tambol na mabilis na hinahampas habang ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat galaw ng dalawa. Mayroon bang binago si Carmen sa kanilang plano? Sa gitna ng tensyon si Maya ay naglalakad bitbit ang isang tray ng mga basong kristal na puno ng alak. Dahil sa tindi ng kanyang kaba at sa pagmamatsyag sa abogado, hindi niya napansin ang isang gilid ng alpombra na bahagyang nakatupi. Ang kanyang paa ay sumabit at sa isang mabilis na pagkakataon, ang tray ay nawalan ng balanse. Ang tunay na pagbagsak ng mga basong kristal sa matigas na sahig ay lumikha ng mga pirasong kumalat sa bawat sulok. Ang alak ay tila dugong bumuhos sa gitna ng bulwagan. Napatigil ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Carmen na noon ay pununo na ng init ng ulo dahil sa ibinulong ng abogado ay tila nakahanap ng pagbubuhusan ng kanyang galit. Mabilis siyang lumapit kay Maya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Wala ka talagang silbi. Sinisira mo ang pinakamahalagang gabi ko, ang matinis na sigaw ni Carmen na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Itinaas ni Carmen ang kanyang kamay, handa nang ihampas ang isang malakas na talsik ng palad sa mukha ni Maya sa harap ng lahat ng bisita. Ang nakataas na kamay ni Carmen ay tila isang nakamandag na sanga na handang humampas sa mukha ni Maya, ngunit bago pa man ito dumapo, isang matigas na kamay ang mabilis na sumunggab sa kanyang pulso. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Kael ay tila isang bakal na kumpas na nagpatigil sa mundo ng kanyang kapatid. Ang mga gintong pulseras sa braso ni Carmen ay nag-umpugan lumikha ng isang mahinang kalansing na tila babala ng isang paparating na trahedya. Nanigas si Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kapatid na noon ay tila isang ibang tao sa kanyang paningin. Kael, ano ba? Bitawan mo ako. Nakita mo ba ang ginawa ng clumsy na server na ito? Sinira niya ang party ko. Ang bulyaw ni Carmen, ang kanyang tinig ay nanginginig sa halong hiya at galit habang pilit na nagpupumiglas. Tama na ate, maraming tao. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga bisita mo. Ang mahinahong sagot ni Kael, ngunit ang bawat salita ay tila may talim ng isang labaha. Binitawan niya ang kamay ni Carmen nang may puwersa na nagpaurong sa kanyang kapatid ng ilang hakbang. Hindi tiningnan ni Kael si Maya, ngunit ang kanyang likuran ay nagsilbing isang matibay na pader na nagpoprotekta sa dalaga mula sa mga mapanghusgang mata ng mga naroroon. Sa ilalim ng kanyang puting guwantes, naramdaman ni Maya ang mabilis na pagdaloy ng pawis. Ang kanyang puso
ay tila isang ibong nagpupumiglas na makalabas sa kanyang dibdib. Lumakad si Kael patungo sa gitna ng bulwagan at kinuha ang mikropono mula sa ibabaw ng isang lamesang may mga palamuting kristal. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 5 taong pagtitiis sa ibang bansa. Tumingin siya sa paligid sa mga bisitang noon ay tila mga estatwa sa gitna ng naglalakihang mga chandelier. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak, ang pulang likido sa loob nito ay tila sumasalamin sa nag-aapoy na puot sa kanyang kalooban. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito. Ang simula ni Kael, ang boses niya ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng mansyon. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang aking nag-iisang kapatid, si Ate Carmen. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Hindi ko matatapos ang mansyong ito at higit sa lahat, hindi ko malalaman ang tunay na halaga ng sakripisyo. Napangiti si Carmen, ang kanyang dibdib ay lumapad sa tindi ng pagmamalaki. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa mga bisita na tila ba ang papuri ni Kael ay isang korona na ipinapatong sa kanyang ulo. Ngunit ang mga susunod na salita ni Kael ay tila mga patak ng yelo na unti-unting nagpalamig sa atmosfera ng piging. Alam niyo ba, ang aking ate ay isang henyo pagdating sa pag-aalaga. Napakagaling niyang itago ang mga bagay-bagay. Itinago niya ang bawat sentimo na ipinadala ko para sa gamot ni Nanay Rosa. Itinago niya ang bawat luhang pumatak sa bodega sa likod ng bahay. At higit sa lahat, itinago niya ang katotohanan sa likod ng mga pekeng resibong ipinapakita niya sa akin tuwing kinsenas. Ang patuloy ni Kael, ang bawat pangungusap ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng bulwagan. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga sulyap na kanina ay puno ng paghanga, ay napalitan ng pagtataka at pangungutya. Ang mukha ni Carmen ay unti-unting nawalan ng kulay, ang kanyang panga ay nanginig habang ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang mukha ni Kael. Kael, ano bang pinagsasasabi mo? Lasing ka na ba? Nakakahiya ka. Ang pabulong na ganti ni Carmen, pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng isang pilit na tawa. Lasing hindi, ate. Ngayon lang ako naging ganito kalingaw ang isip. Utang na loob, di ba? Iyan ang laging mong sinasabi sa akin. Pero sa gabing ito, ate, babayaran ko ang lahat ng utang na loob ko sa'yo sa harap ng lahat ng taong niloko mo. Ang malamig na deklarasyon ni Kael. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ng malaking projector screen na nasa likuran ng entablado. Habang ang lahat ay nakatitig sa kanya, itinaas ni Kael ang isang remote control. Ang bawat pagpisil ng kanyang daliri sa mga buton ay tila paghugot sa mitya ng isang malaking pagsabog. Sa itaas sa likod ng makapal na salamin ng kanyang silid, nakita ni Kael ang anino ni Nanay Rosa. Ang matanda ay nakatayo na ngayon, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, tila hinihintay ang pagguho ng mga pader ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang pamilya. Isang katanungan ang nakabitin sa hangin kasabay ng mabagal na pagliwanag ng screen. Handa na ba ang nayon na makita ang demonyong nagtatago sa likod ng mukha ng isang huwarang kapatid? Ang malawak na telon sa likuran ni Kael ay biglang nagbuga ng matinding liwanag, nilalamon ang kadiliman ng bulwagan at ginigising ang atensyon ng bawat panauhin. Ang bawat mata ay napako sa gumagalaw na imahe, isang malabo at medyo madilim na bidyo na kinuha mula sa isang nakatagong anggulo sa loob ng bodega sa likod ng bahay. Ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing bigat ng hininga ng isang naghihingalo nang bumungad sa screen ang anyo ni Nanay Rosa na noon ay nakaluhod sa malamig na semento habang pilit na pinupulot ang mga mumo ng tinapay. Hindi nagtagal pumasok sa loob ng video ang anyo ni Carmen. Ang matinis at puno ng pagkamuhi niyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa pandinig ng mga bisita. Nakita ng lahat
Kung paano itinapon ni Carmen ang isang platong may tira-tirang pagkain sa harap ng matanda at kung paano niya itinulak ang balikat ng kanyang sariling ina nang sadyang malakas hanggang sa tumama ang ulo nito sa pader. Ang bawat pag-ungol ng sakit ni Nanay Rosa sa video ay tila isang sigaw na humihingi ng katarungan na nagpabago sa mukha ng bawat taong naroroon. Nagsimulang umugong ang mga bulungan sa paligid mga tinig na punong-puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang katanungan. Ang mga kababaihan sa nayon na kanina ay humahanga kay Carmen ay napuno ng pangingilabot. Ang mga sulyap na nakatuon sa kapatid ni Kael ay tila mga palasong lason na bumaon sa kanyang balat. Ang tiara na sadyang ipinatong ni Carmen sa kanyang ulo para sa gabing ito ay gumilid tila isang simbolo ng kanyang gumuho ng dangal at kapangyarihan. Kael, patayin mo yan. Sinisiraan mo lang i-edit yan. Hindi totoo yan. Ang pabalaw na sigaw ni Carmen ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang pawis ay malapot na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling bestido. Sinubukan niyang lapitan ng projector ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking bisita na noon ay may mga matang puno ng matinding galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng hiya at takot ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos. Hindi natigil doon si Kael. Pinindot niya ang isa pang buton at ang malalakas na speaker ay naglabas ng isang garalgal na tunog ng pag-ikot ng tape. Ang boses ni Carmen na puno ng kasamaan at walang bahid ng konsensya ay muling narinig ng lahat. Iyon ang usapan tungkol sa plano niyang dahan-dahang patayin sa gutom at lasunin sa gamot ang kanilang ina para lamang makuha ang buong kontrol sa pera at ari-arian. Ang bawat plano, ang bawat suhol sa pekeng doktor at ang bawat panlalait sa sariling kapatid ay narinig ng buong barangay. Sa pagkakataong yon, ang galit ng mga tao ay hindi na mapigilan. Isang matandang babae mula sa hanay ng mga bisita ang biglang kumuha ng isang pirasong kakanin mula sa mesa at inihagis ito ng malakas sa mukha ni Carmen na sinundan pa ng iba pang mga pagkain at inumin mula sa iba't ibang direksyon. Ang reyna ng mansyon ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang sariling piging. Ang alak na sadyang ibinuhos ng isang galit na panauhin ay gumuhit sa kanyang mukha tila mga bakas ng dugong lumalabas mula sa isang sugatang kaluluwa. Naramdaman ni Kael ang isang kakaibang ginhawa sa gitna ng kaguluhan ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang kapatid. Ang pagbagsak ni Carmen ay hindi lamang isang simpleng pagpahiya. Ito ang paglilibing sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao, napansin ni Kael ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Carmen. Mula sa takot, ang mukha nito ay naging balot ng isang nakakatakot na uri ng kabaliwan. Dahan-dahang umatras si Carmen patungo sa lamesa ng mga prutas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasasabik at walang takas. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa ibabaw ng lamesa hanggang sa mahawakan nito ang hawakan ng isang matalim at makinang na kutsilyong inilaan para sa paghiwa ng mga pagkain. Ang malamig na sinag ng liwanag mula sa mga chandelier ay tumama sa matalim na bakal ng kutsilyong hawak ni Carmen habang ito ay marahas niyang itinaas. Sa hangin itunuro ng diretso sa dibdib ng kanyang kapatid. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, Kael, sisiguraduhin kong wala ka na ring babalikang buhay. Ang pabulong at nanginginig na sumpa ni Carmen habang ang kanyang buong katawan ay tila naging isang bukal ng hindi mapigilang puot. Isang matalim na hakbang ang ginawa ni Carmen patungo kay Kael. Ang dulo ng kutsilyo ay tila isang ahas na handang tumuklaw sa gitna ng bulwagan. Ang bawat kislap ng bakal sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang babala ng kamatayan na humihiwa sa hangin.
Sa gitna ng pagkagimbal ng mga panauhin, mabilis na kumilos si Carmen. Taglay ang lakas ng isang taong na wala na ng katinuan. Ngunit bago pa man madampi ng matalim na dulo ng kutsilyo, ang dibdib ni Kael, isang mabilis na anino, ang humarang sa pagitan nila. Sa gitna ng matinding kaba, dinampot ni Maya ang isang upuang plastik at buong lakas na inihagis ito sa daraanan ni Carmen, dahilan upang mawalan ng balanse ang nagngangalit na babae at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Hindi nagtagal na rinig ang mabibigat na yabag ng mga kalalakihang nakauniporme na mabilis na pumasok sa bulwagan. Ang mga tauhan ng kapulisan na kanina palihim na naghihintay sa labas ng mansyon ay mabilis na kumilos upang pinalibutan at dambahin si Carmen. Naramdaman ni Carmen ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso, isang tunog ng pagtatapos na tila dumudurog sa huling bahagi ng kanyang pag-asa. Ang kutsilyong kanina ay hawak niya ng mahigpit, ay nadulas mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig hanggang sa tumama ito sa paanan ni Kael. Lumapit ang abogado ni Kael, hawak ang orihinal na folder na kanina ay pinirmahan ni Carmen sa opisina. Sa harap ng mga naguguluhan at nagagalit na mga bisita, malakas na binasa ng abogado ang tunay na nilalaman ng dokumento. Ang pinirmahang dokumento ni Ginang Carmen ay hindi paglilipat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Ito ay isang formal na pag-amin ng pagnanakaw at isang voluntaryong pagsasauli ng lahat ng assets, kabilang ang mansyong ito at ang lahat ng bank accounts pabalik sa tunay na nagmamay-ari si Kael. Kasama rin dito ang pagbawi sa lahat ng karapatan niya sa lupaing iniwan ng kanilang ama. Napatulala si Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng pagkagulat na nauwi sa isang malalim na pighati. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang kasakiman. Napagtanto niya na sa huli ang sarili niyang kagustuhang manlamang ang naging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Kael, utang na loob. Kapatid mo ako. Huwag mong gawin ito sa akin. Ang galaralgal na pagsusumamo ni Carmen habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis upang ilabas sa mansyon. Tumingin si Kael ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid, ngunit wala ng galit na makikita roon, kundi isang malalim at malamig na pagkabigo. Binayaran ko na ang lahat ng utang ko sa iyo, ate. Ang buhay ni nanay ang pawis ko at ang dangal ng pamilyang ito. Lahat iyon ay kinuha mo na. Ngayon, hayaan mong ang batas naman ang sumingil sa iyo. Tumalikod si Kael, hindi pinakinggan ang bawat paghikbi at pagmamakaawa ni Carmen habang ito ay hinihila palabas patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga awtoridad. Ang hiya o hiya na nadarama ni Carmen sa harap ng buong nayon ay mas matindi pa sa anumang pisikal na parusa. Mabilis na umakyat si Kael sa ikalawang palapag, bawat hakbang niya sa hagdan ay tila pagpawi sa bigat na 5 taon niyang dinala. Gamit ang susi na kinuha niya mula sa mesa ni Carmen, buong lakas niyang pinihit ang trangka ng pintong salamin. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila pagpunit sa isang makapal na belo ng kalungkutan. Sa loob nakaupo si Nanay Rosa, nanginginig ang mga balikat. Agad siyang sinalubong ni Kael ng isang mahigpit na yakap, ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ng ina habang ang mga luhang puno ng ginhawa ay nagsimulang bumuhos. Wala silang sinabi, ngunit ang bawat haplos ni Nanay Rosa sa buhok ni Kael ay tila nagsasabing tapos na ang ulan. Kinabukasan ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Sa tapat ng pintuan ng mansyon, nakahanay ang 2 malalaking maleta na sadyang inihanda ni Kael. Ang bawat gamit sa loob nito ay maayos na nakatiklop, tila handa na para sa isa na namang mahabang paglalakbay. Nakatayo si Maya sa gilid ng gate, ang kanyang mga mata ay namumula at may mga bakas ng puyat. Pinagmamasdan niya ang bawat pagkilos ni Kael
na tila ba bawat segundo ay isang pagbibilang patungo sa isang malungkot na pamamaalam. Humarap si Kael kay Maya, hawak ang hawakan ng kanyang maleta. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Itinaas ni Kael ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Maya, isang marang haplos na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Ang katanungang nakabitin sa hangin ay tila isang mabigat na pasanin. Matapos ang lahat ng ipinaglaban nila, iiwan ba ni Kael ang lahat upang bumalik sa rurok ng tagumpay sa Korea? O mayroon pang natitirang dahilan upang manatili siya sa lupang pinagmulan ng kanyang pinakamatinding pighati at pinakamahalagang pag-ibig? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang banayad na haplos na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Nakatayo si Kael sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Ang kanyang dalawang maleta ay nakalagay sa kanyang paanan habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Maya. Ang bawat butil ng luha na nagtatangka sa mga mata ni Maya ay tila mga kristal na sumasalamin sa takot ng isang muling pag-iisa sa gitna ng kawalan. Dahan-dahang lumapit si Kael, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong bulong ng hanging amihan. Maya, don't cry. Akala mo ba ay iiwan ko kayo rito matapos ang lahat ng pinagdaanan natin? Ang malumanay na tanong ni Kael habang marahan niyang pinupunasan ang luhang pumatak sa pisngi ng dalaga. I'm not going back to Korea. I decided na i-cancel na ang lahat ng contracts ko doon. Ibinenta ko na rin ang mansyong ito dahil bawat sulok nito ay amoy kasinungalingan. Maglilipat lang kami ni nanay sa maliit na bahay na binili ko sa dulo ng nayon malapit sa dagat. Isang simpleng tahanan na walang mga pader na gawa sa pait. Isang mabilis na kagalakan ang gumuhit sa mukha ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagningning na tila mga bituin sa gitna ng umaga. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay napalitan ng isang payapang ritmo nang maramdaman niya ang muling pagbalot ng mga kamay ni Kael sa kanyang palad. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na upang ipahayag ang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, narinig ang mahinang pag-indayog ng tumba-tumba sa balkonahe. Si Nanay Rosa ay nakaupo roon, ang kanyang balat ay mayroon na muling kulay ng buhay at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Pinagmamasdan niya si Kael na abala sa pagtatanim ng mga buto ng gulay sa kanilang maliit na bakuran habang si Maya ay masayang naghahanda ng merienda sa loob ng kusina. Ang bango ng nilagang saging at mainit na kape ay humahalimuyak sa hangin, tila isang banal na insenso ng kapayapaan. Napatingin si Kael sa malayo sa direksyon ng kalsadang patungo sa kabayanan kung nasaan ang kulungan. Maraming nagtatanong kung napatawad na ba niya si Carmen. Para kay Kael, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa krimen o pagtanggal sa parusang dapat harapin ng kanyang kapatid. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa mahabang panahon at pinuputol na niya ang mga kadena ng utang na loob na naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Nakamit na niya ang tunay na kalayaan, isang kalayaang hindi nabibili ng dolyar o won, kundi ng katarungan at katotohanan. Sa huli nahanap na nila ang kanilang tunay na binyen. Ang bawat haplos ni Kael sa kamay ng kanyang ina at ang bawat ngiti ni Maya ay ang kanilang mga premyo sa isang labanang tila walang katapusan. Natutunan ni Kael na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mabuting anak ay hindi matatagpuan sa rami ng perang ipinapadala sa bawat kinsenas o sa taas ng mga pader ng mansyong ipinagawa niya mula sa malayo. Ang tunay na yaman ay ang presensya ng isang anak sa tabi ng kanyang magulang sa mga sandali ng pangangailangan at ang hoy-am ng pangangalaga na hindi kailanman kayang palitan ng anumang mamahaling kagamitan. Habang lumulubog ang araw at nagpapakulay ng kahel at lila sa kalangitan,
Magkakatabing nakaupo ang tatlo sa harap ng kanilang maliit na tahanan. Ang tunog ng mga alon sa dikalayuan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng sakit. Sa pagkakataong ito, wala ng bodega, wala ng mga lihim, at wala ng mga luhang puno ng pait. Ang tanging natitira ay ang wagas na pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat at ang pag-asang ang bawat bukas ay magdadala ng mas masayang awit para sa kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan. Dahil sa dulo ng lahat ang tahanan ay hindi ang lugar na tinitirhan natin, kundi ang mga taong nagmamahal sa atin ng totoo.